naman po natin kung gaano kasikat si President Donald Trump. Every day, every minute, every second, there are multiple agency, multiple fact checkers ang nagpa-fact check sa kanya. And to be honest with you guys, most definitely, lahat ng mga nakikita ng fact checkers ay mali. And most of the fact checkers din, dito sa Amerika, against President Trump, ay bayaran din to fight against President Trump. So, for me, my opinion about fact checkers, I don't want any freaking fact checker. Ang gusto ko, yung ang magre-report yung mismong taong involved o yung may alam sa issue. Why? Kasi ang fact checker sa trabaho nila mag-fact check. Eh, ang problema dito, if you gonna assign and sasahuran mo yung mga yan, eh paano kung halos lahat naman totoo? So papaano ka hahanap ng magagawa nilang solusyon sa problema na yon? Some people, they rely on making up stories o yung mga chismis yun na ipapacheck nila tapos isasambulat nila doon sa politikong ayaw nila. So ang takot ko lang, when our government in the Philippines also do fact checkers like dito sa Amerika, baka kasi magamit as a tool to weaponize against their site na ito. Puta ka. Pero technically speaking, here in America, kaya may mga question about sa credibility ng mga fact checkers. So attorney, masasabi ko dyan, wag greedy. Wag masyado nagmamadali. Yes, may social cloud ka. Aring yung ibang mga nanonood sa atin, siguro maaaring yung iba sa mga nanonood natin dito, may clout na, may social clout, may community, but that does not mean anything sa harap ng batas. Pag nagkamali ka ng mga information na sinabi mo, maaari ka pa rin makasuhan. Kaya nga 'di ba ang daming cyber libel cases sa Pilipinas, especially sa mga vloggers. Even if ang taas na nung binago na ng Supreme Court yung antas ng yung antas ng cyber libel mas, ah, mas mahigpit ang tingin ng batas dito. Still, marami pa ring kabilaang cyber libel cases kasi that's what it is, 'di ba? At the end of the day, dapat mag-fact check yung mga taong involved, hindi yung mga fact checkers di umano na binabayaran. Kasi ako feeling ko kasi pagka binabayaran ka na maging fact checkers, you are being weaponized because of the money involved. Correct. So, gusto sabihin ni attorney, huwag kang hut-hutero, hut-hutera. O ayan, Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.